Narito ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend sa gitna ng pananlasa ng Super Bagyong Juan. Alamin po natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center kung saan makakaapekto ang Super Bagyong Juan. Amor? Salamat, Pia. Mga kapuso, ngayong magdamag hanggang bukas ng umaga, mabababad sa malakas na hangin at matitinding ulan ang malaking bahagi ng ating bansa dahil po yan sa Super Typhoon Juan. Huling namataan ng Pag-asa, itong bagyo dyan po yan sa layong 110 kilometers sa hilaga ng Daet, Camarines Norte. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 185 kilometers per hour at yung bugso po niya naabot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, matapos dumaan malapit po dyan sa Catanduanes, ay dadaan naman yung sentro nito malapit sa Pulilio Islands bago mag-landfall dito sa Aurora ngayong gabi o kaya naman ay bukas ng madaling araw. Ayon po sa Pag-asa, may tsansa rin na dumikit o dumaplis yan sa Calaguas Island o kaya naman po dito sa may bahagi ng Pulilio Island. At pagkatapos po ng landfall dyan sa Aurora ay tatawirin ito ang kabundukan ng Northern Luzon bago tuluyang po makalabas dito sa landmass bukas ng umaga. Posibleng paglabas po nito sa Philippine Area of Responsibility ay liliko at babalik ulit yan sa loob ng PAR pero sunod naman tutumbukin itong bahagi ng Taiwan. At yan po ang patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 5 dyan po sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora, Pulilio Islands, ganun din sa northern portion ng Camarines Norte, kasama po ang Calaguas Islands. Ang signal number 4, nakataas naman po yan sa southern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Mountain Province, southern portion ng Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at pati na rin sa natitirang bahagi ng Aurora. At mga kapuso, inaasahan pa rin po natin yung panganib ng malakas na hangin at mga pag-ulan at kasama rin po sa signal number 4 ang natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, ganoon din dito sa northern at eastern portions ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, pati na rin sa northern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Dahil po sa napakalakas na hangin na mararanasan sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signals, nananatili po yung banta ng malalaking alon at storm surge o daluyong na aabot ng lagpas 9 o 10 talampakan. Nakataas naman po ang signal number 3 dyan po sa southern portion ng Ilocos Sur at inaasahan po natin ito po natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Zambales, Bataan, natitirang bahagi ng Tarlac, Pampanga at ng Bulacan, kasama rin po ang Metro Manila, Cavite, Batangas at ganun din ang natitirang bahagi ng Rizal. Kasama rin po dito ang Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Sur at ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticao at ganun din ang Burias Islands. Nakataas naman po itong signal number 3 dyan po sa ilang bahagi ng Visayas sa northwestern portion ng Northern Samar. Para naman sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2, kasama po ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at pati na rin ang natitirang bahagi ng Masbate. Itong signal number 2, nakataas din po yan sa natitirang bahagi ng Northern Samar, northern portion ng Samar, pati na rin sa northern portion ng Eastern Samar. At mga kapuso, yung signal number 1 nakataas naman sa Batanes, sa northern portion ng Palawan, kasama po ang Calamian at Puyo Islands, ganun din ang Cagayancillo Islands. Kasama rin po dito ang natitirang bahagi ng Samar at ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol at pati na rin ang Siquijor. Nakataas din po ang signal number 1 sa Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at pati na rin po sa Antique. Base naman sa datos ng Metra Weather, so yun po yung wind signals, kasama rin po dito yung Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ngayon tingnan naman natin yung mga pag-ulan na mararanasan. Dito po sa Metra Weather, mararanasan yung malawakan at malalakas na mga pag-ulan sa halos buong Luzon po yan mula dito sa Bicol Region, ganun din sa Calabarzon, Metro
Metro Manila, halos buong Mimaropa at ganoon din ang Northern and Central Luzon. Kasama rin po dito yung Batanes at Babuyan Islands. Meron po tayong nakikita na heavy to intense or intense to torrential o halos walang tigil na mga pag-ulan. Magtutuloy-tuloy po yan sa madaling araw hanggang bukas araw po ng Lunes. At eto naman, posible pa rin po hanggang hapon yung mga pag-ulan pero unti-unti naman po yung mababawasan sa ilang lugar pagsapit po yan ng gabi. At halos buong araw rin po ang mga pag-ulan bukas dito sa Metro Manila kaya posible pa rin po ang mga pagbaha sa low-lying areas. Para naman sa mga kapuso natin sa Visayas at Mindanao, may chance rin po ng ulan ngayong gabi. Dito yan sa Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Eastern and Central Visayas. Ganun din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin sa Barm. Halos ganito rin po ang magiging panahon bukas kaya doble ingat pa rin. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.